Okay, isa pong proyekto ni Tatay Digong na naman ang natagpuang walang kwenta. Ito po ay isang flood control project ng St. Timothy Construction Corporation sa Davao Occidental noong 2021-2022. Yun ang sinasabi po natin, no? Na kailangan maimbestigahan talaga lahat, mga sangkay. Kasi nga po, matagal na po itong kalakaran na ito. At magpasalamat nga po tayo kasi si BBM nagsalita. Hindi lamang po nagsalita, sinundan po ng pagbubunyag ng mga lukulukong mga kontratista. At pagkatapos nun, mga sangkay, naglabas po ng website kung saan madali pong matutukoy yung mga yung mga proyekto ng ating pamahalaan. At pagkatapos nun, sinuyod ni PBBM lahat halos ng mga sinasabing sumbong na mga ghost project. Kaya naman, mga sangkay, malaking bagay po ito na ginawa ni PBBM. Nagkamulat po tayo o nagkamalay po tayo dahil kay PBBM. Ngayon, eto na. Galit na galit daw po itong si DPWH Vince Dizon. Ito po, mga sangkay, yung balitang yan. Ito po yung pinuntahan nila, itong ghost project. Doon po sa Davao. Hindi po sa Davao City, ha? Davao Occidental. Nakakatawa nga, mga sangkay, kasi ang twist dito ng mga DDS na masyado pong panatiko, ang sabi po nila, hindi naman daw yan sa Davao. Ano naman kung hindi sa Davao? Ang punto naman dito, may ghost project sa Mindanao. O kahit saan pa yan. Actually guys, hindi lamang po ito isang beses nakita, mga sangkay, yung mga ganitong klaseng walang kwentang project. Kasi, maging kay PBB, mayroon po marami mga sangkay, di ba? Talagang ganun ang ginawa ng DPWH. Kay PRRD, malamang marami din po yan. Kasi nga po, matagal na yung kalakaran. Ngayon, mga sangkay, eto. Isa sa natagpuan dati, yung walang kwentang proyekto doon po sa Benguet, naalala nyo mga sangkay, kay PRRD daw din po yun. Ngayon, nag-collapse yung gilid at delikado na pong daanan yung may kalsada dahil po walang silbi yung project. Pangalawa, mga sangkay, yung nakita po doon sa Maynila, sa Manila City, sa may bandang Tondo siguro ata yun, hindi ako nagkakamali, yung nabadrip po si Mayor Isko Moreno. Dahil nga po doon sa ghost project o hindi, substandard at hindi na po mapapakinabangan na proyekto at nagkakahalaga po ng 900 million pesos. Ganyan po katindi, mga sangkay. Kaya nakakalula ito mga nangyayari ngayon. Ngayon, eto pa. Ayon po dito, mga sangkay, galit na galit daw po si DPWH Secretary Vince Dizon nang inspeksyonin ito. Ngayon, nakaraang hapon, mga sangkay, nakaraang araw, ang flood control project sa Kulaman Bridge sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, na pinondohan at nagsimula noong nakaraang administrasyon. Remember, 2020, naglabas po si PRRD ng isang malaking pasabog na mayroon nga daw pong rampan na mga ghost project sa DPWH. Pero ang problema, mga sangkay, nag-expose lamang po siya. Hindi po siya nag-take ng action like ng ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na sinuyod po yung mga lugar sa Pilipinas just to witness in his own eyes itong mga ghost projects. Di po ba, mga sangkay? Ngayon, ito yung sabi dito, nadatnan ng kalihim na walang natapos at tila kasi simula pa lang gawin ang nasabing proyekto kahit ito ay binayaran na ng buo ng ahensya. Kita nyo, mga sangkay? Nagpanik Nagpanik sila. So, ang nangyari, sinimulan ulit ng kontraktor. Sige, tapusin natin yan kasi baka sunod na yung inspection. Kaso, na-late na. Natagpuan na po, mga sangkay. Oh, diba? Yan tayo Mambira. Inamin ng assigned district engineer na si Rodrigo Larete na fully paid na ang Diskaya-owned St. Timothy Construction Company na siyang nanalong bidder para sa proyekto kahit wala pang nagawa ayon sa mga residente ng barangay. You see, wala pang ginagawa. Completed na. Di wow. Ang lulupit nyo. Tapos, sasabihin pa mga sangkay na gustong maging tawag dito? State witness. Anak ng toko yan. Ayon po dito, mga sangkay, ang nasabing pasilidad ay sana gagamitin para maiwasan ang pagbaha sa kalapit na komunidad at paaralan. So ito yon, mga sangkay. Nanggagalaiti dito si Tawagan sa mga sekretary. estudyante dyan, sa mga tao dito.
Hindi mo ba sila inisip? Putang ina mo, bakit ka nagbayad ng hindi kompleto? Diba? Nagalit. Napamura na po itong si Secretary Dizon. Abay, kahit kung ako man naman ang secretary, mga sangkay, baka sinikmuraan ko no? Oh, ito pa. Ito yung makikita nyo mga sangkay. Yan po, inuumpisahan ulit. Sinisave nila mga sangkay, pilit binubuhay ang Ghost Project. Pambihira. Ghost Project na bubuhayin pa. Anak lang to ako itong mga sangkay. O, ito pa. Lahat ng dokumento. Grabe itong ginagawa nila sa Pilipinas. Yan o. Tingnan nyo. Ghost Project yan. Binubuhay nila ulit. O, diba? Ang dagaling ng mga loko. Grabe. Ito yun kasama po niya si Magalong mga sangkay sa pag-inspection dito. So, ngayon, mga sangkay, nag-aalboroto nga po kasi ito, tingnan po ninyo. Ayan Ghost Project po talaga yan. Pambihira, ang lupit, mga sangkay. Well, ano po ang inyong opinion? Diba? Hindi ng pagkatapos ng Maynila, makakita yung substandard at hindi na po magamit na nagkakahalagang 900 million pesos na proyekto nung panahon ni Tatay Digong. Eto na naman, mga sangkay. Pambihira. So, kay PBBM, si PBBM mismo ang nagbisto sa mga proyekto under his administration. Pero si PRRD, wala pong ginawa para ibisto yung sarili niyang administrasyon kung mayroon po mga ghost project. Sa madaling sabi, si PRRD po ang weak sa lagay na to, mga sangkay. Dahil kung totoong matino, mga sangkay, dapat siya mismo ang naglabas ng, di ba, ng impormasyon. At siya mismo ang pumunta sa mga nasabing mga proyekto ng pamahalaan. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.